Ang aming nga palang pagkain guys ay Yohei-chan. Tama ba? Isa din sa mga tradisyong pagkain to o isa sa mga sikat na pagkain dito sa South Korea. Ha? Guys, meron pa tayong Sewu. tempura. Tempura. Suewo Twikim sa Korea. Kaya na, takay talagang pasal na. Ano yun? Ano? Pasal na. Ano yun? Gutom na. Oh, kain na. Kain na. Uwi muna tayo ng sabaw. Simula nung dumating kami dito sa South Korea, ito yung isa sa mga pinakamadalas namin kainin. Lalo na kapag tinatamad kami magluto sa bahay. Kasi ito na yung pinakamadaling way para makakain ka ng mabilis. Tsaka hindi, masarap siya, comforting food siya. Lalo ngayon, medyo kahit pa paano malamig pa. Kasi winter pa rin naman. Tapos, ito, the best lagi ito kapag galing ka ng inuman nung baka gabi. Over soup kung tawagin. First bite. Thank you, Ako Lord. naman. Yohei Janggo. Pero kung tawagin ng mga Pinoy dito sa South Korea, buto-buto. Kasi ano siya, pinakulaan na buto-buto ng napakatagal Ayan, na sobrang lambot guys. Ang lambot. Para siyang bulalo, no? Yung tawag. So sa atin, ito yung counterpart ng bulalo. Pero, lahat talaga ng pagkain nila dito ay mapula. Halos lahat. So sa pagkakaalam ko, kaya ang tawag sa kanya ay Pyohe Janggo kasi yung pyo ay buto. Tapos yung cook ay sabaw. Parang ganun siya. Siguro. So sure ah. Comment down below na lang guys. Lalo sa mga kabayan natin na nandiyan dito rin sa South Korea. Marami siyang gulay. Magulay siya. Tapos in every Korean restaurant marami laging na side dishes. Siyempre hindi mawawala yung kimchi. Kaya dalawang klaseng kimchi. Radish kimchi. Naalala ko rin dati, noong medyo 2018, 2019, 2020, mga ganyan. Sa before ng pandemic. Kasi itong restaurant na ito, lagi namin kinakainan para mag-date, no? Dati noon, no? Paborito rin namin dito. Actually, itong place na to, medyo bago na siya, na-renovate, nilipat. Mas modern na siya ngayon. Kasi dati, talagang para siyang hindi naman sobrang luma, pero Ano, parang yung tradition na pagkain talaga na nakaupo ka sa sahig. Yung gano'n. Gano'n talaga siya. mas naalala ko din noon, after kumain dito kasi may libre siyang ice cream. Pero ngayon, kape na lang naman. Pero kahit lumipat sila ng pwesto, nakakatapat lang din naman na halos, hindi pa rin nagbago yung lasa. Napakasarap. Dito lang ito sa Incheon sa Gajodong. At saka, naalala mo din, nung buntis ako, ito yung laging hanap kong sabaw kay Kaylin, nung buntis ako kay Kaylin. Sarap. Tamang-tama yung sabaw, yung lambot, parang. Tsaka siya, pasok sa panlasang Pinoy. Yes. Saka sa oras ng klase ng uli namin mga guys, yung linggo kasi talaga ay talagang binabawi namin ang pahinga, tulog. Kaya minsan, tanghali na talaga nagigising ako. Hindi si Daddy. Kaya ito talaga yung namin, takbuhan namin kapag wala na kaming oras magluto, no?
kimchi. Sarap ng kimchi nila. Ang madaling makain. Mainit pa. Oo.